Ang saffron, ang pinakamahal na spice o pampalasa sa mundo. And then, napakamahal talaga to. Napakamahal talaga ng original na saffron. Ayon sa Business Insider, ang 1 kilo ng totoong saffron ay nagkakahalaga ng mahigit $10,000 o nasa 580,000 pesos sa ating pera ngayon. Madalas itong tawagin bilang King of Spices at Red Gold dahil nga napakamahal. Pero paglilinaw lang po, hindi po ito yung madalas nating makita na inilalagay sa lugaw o arroz caldo. Yun po ay kasubha o safflower. Magkaiba po ang saffron at safflower. Ang napakagandang bulaklak na ito ang nagpuproduce ng saffron. Ang bulaklak ay tumutubo naman mula dito na parang sibuyas. Ito ay tinatawag na corms. Pero alam nyo ba, para makabuo ng 1 kilong saffron ay kailangan ng 150,000 o higit pang bulaklak. Sobrang dami niyan. Umaabot nga daw ng 40 hours na trabaho bago makabuo ng 1 kilo. Kapag dinurog at nilagay mo sa tubig ang saffron ay ganito ang kanyang magiging kulay. Malalaman mo daw kung pure at hindi peke ang isang saffron dahil kapag nilagyan mo ng malamig na tubig, hindi daw agad-agad kukulay ang tubig. Samantalang ang peke ay agad kukulay ang tubig. Ang purple na bulaklak na ito ay tinatawag na Crocus sativus o mas kilala bilang saffron crocus. Nagtataglay ito ng 3 pulang stigma na matatagpuan sa gitna. Kapag binunot ito at pinatuyo, ito na ang magiging spice na saffron. Napakamahal ng saffron dahil una, nagbubloom lamang ang bulaklak nito sa loob ng 1 o 2 linggo bawat taon. Kailangan kasing nakabloom ang bulaklak bago kunin ang mga stigma. At bawat bulaklak ay 3 stigma lamang ang nakukuha kaya limited ang supply. At pangalawa, ang paggawa ng saffron ay napakamatrabaho. Wala kasing machine ang pwedeng gamitin dito dahil napakamaselan ng bulaklak. Mano-mano at dahan-dahan itong ginagawa mula sa pag-harvest, pagkuha ng stigma o saffron threads, pagsusort, at pagbibilad. Merong 2 paraan ng pagkuha ng stigma. Pwedeng kamayin at pwede ring gamitan ng tweezers o sipit. Kailangan ring sa umaga mag-harvest ng bulaklak pagkasikat pa lang ng araw para ma-maintain ang quality nito. Ang saffron ay kinocultivate sa mga bansang Iran, India, Greece, Morocco, Spain at marami pang ibang bansa. Pero ayon sa Business Insider, 90% ng saffron sa mundo ay pinoproduce ng bansang Iran. Samantala, nagmula naman sa India ang itinuturing ng marami na may pinaka-best quality na saffron, ang Kashmir saffron. Noon pa man ay meron na talagang magandang reputasyon ang saffron. Ginagamit itong pangkulay ng damit, pabango at pampalasa ng pagkain. Ginagamit pa nga daw ito noon ni Alexander the Great bilang pampagaling sa kanyang mga sugat at hinahalo sa milk bath ni Cleopatra para mapanatili ang kanyang ganda. Ngayon, kahit mahal ay in-demand pa rin ang saffron dahil sa pinaniniwalaang health benefits na naibibigay nito. Nagtataglay daw ito ng antioxidants, nakakatulong pampababa ng blood pressure, pampaganda ng balat at buhok at para panglaban sa depression. Ginagamit din daw ito bilang gamot sa menstrual problems, asthma at sexual dysfunction. Pwede itong inumin bilang tea o di kaya ay isahog sa mga pagkain. Nagtataglay ang saffron ng carotenoid pigment na tinatawag na crocin at ito ang nagbibigay sa kanya ng kulay at medicinal value. Ayon sa mga nakatikim na ng saffron, ang lasa daw nito ay mapait na matamis. Meron daw itong earthy flavor. Kayo ka-awesome, nakatikim na ba kayo ng saffron? This is your Ate O from Our Republic. Hanggang sa muli and stay awesome!